Ikaw, ito ang Yamaha Mio Gravis 125. Ito yung latest variant ng Mio Gravis 125. Ito yung version 2 ng Mio Gravis 125. Bago na yung hitsura nito, bago na yung design ng Yamaha Mio Gravis. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kung gaano nga ba ito kapogi itong motor na ito. Pero bago ang lahat, ipasok mo na lang yung intro para maging pro. Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw ang motor natin pag-uusapan itong Yamaha Mio Gravis version 2. Ito yung pinakalitis na modelo ng motor na ito mga kaisla. Dito sa kanyang headlight, ito yung una napansin ko na binago ni Yamaha. Yung design ng headlight ng Yamaha Mio Gravis 125. So ito yung pag-uusapan natin, yung overall look ng Yamaha Mio Gravis 125. Sa kanyang headlight nga, is naka-whole assembly na. So, dito na matatagpuan yung kanyang signal light, tapos yung headlight sa harapan. Yung previous kasi na Mio Gravis 125, yung kwan doon, signal light is nasa baba. Yung kagaya sa Aerox. Dito sa bagong Mio Gravis 125, itong version 2, kasama na mismo sa kanyang headlight. At isa na nagustuhan ko dito, itong kanyang daytime running light. Tapos yung design ng headlight, sa tingin ko, para siyang may pagka PCX na may pagka Aerox yung dating. Yung parang PCX talaga yung kanyang assembly ng headlight eh. Yung design niya ganun. So yun yung napansin ko dito sa motor na ito mga kaisla. Dito sa Mio Gravis 125 na ang Yamaha. At nagustuhan ko yung front design ng Yamaha Mio Gravis. Pugi. Tingnan. Pugi. Pugi talaga itong motor na ito. Kapag umangkas ka dito, mapapugian yung mga tao sa'yo. Tapos sa kanyang braking system ay walang binago si Yamaha dito. Ito pa rin yung single piston, disc brake sa harap at likod. Walang ABS, walang combi brake ang Yamaha Mio Gravis 125. Kung marunong ka ng manual ABS, so pwede mo ma-apply yan dito. At kung hindi ka marunong ng manual ABS, magdahan-dahan ka sa pagpisil ng brake nito. Kaya possibility na magkaroon na mag-lock yung brake mo sa kanyang disc plate. So yung ABS kasi yung napiprevent ng piston na mag-lock doon sa disc plate ng motor. Yung, para hindi magkaroon ng brake locking yung pagpreno mo sa motor. So sa design naman ng Mio Gravis, napansin ko lang dito, mas numipis yung Mio Gravis 125. Mas hindi siya bulky compared doon sa previous Mio Gravis 125. Sa kanyang tail light naman ay walang binago si Yamaha dito. Ito pa rin ay naka-valve type. Yung design ng tail light, the same pa rin sa previous na Mio Gravis 125. Pati na yung kanyang rear fender. Sa engine ay walang din binago si Yamaha dito. Dito pa rin yung previous na engine na ginamit pa rin dito sa bagong Mio Gravis 125. Ito ay equipped ng 125cc, single overhead cam, tow valve, air-cooled engine. So air-cooled pa to ang Mio Gravis 125. Sa kanyang dashboard naman, so the same pa rin yung dashboard nito. Actually, yung binago lang talaga ni Yamaha dito, itong kanyang harapan, yung sa may headlight niya. Tapos meron silang dinagdag dito. Ito sa right side is yung kanyang susian at meron na siyang charging port. So meron na charging port itong Yamaha Mio Gravis mga kaisla. And then 12 volt socket pa nga lang. And then meron na siyang side pocket. Yung previous kasi walang side pocket yun. So dito is meron na. Pwede ka na maglagay ng tumbler mo dito, cellphone mo dito. Tapos ma-charge mo rin yung phone mo habang nagmamaniho ka dito sa Mio Gravis 125. Isim pa rin to, yung kanyang fuel cuff lid is nasa harapan pa rin. So, kaya nang dati, yung sa Mio Gravis 125, yung fuel cuff lid niya ay nasa harapan. So, hindi mo na kailangan bubaba ng motor para magpagasolina sa Mio Gravis 125. So, nasa harapan na kasi yung kanyang fuel cuff lid. Hindi mo kailangan buksan yung U-box mo. So, yung U-box mo, pag may laman na mga milagro, so hindi makikita ng gasoline buoy yun. At equipped na rin ito ng Yamaha Y-Connect. So, blocker din yung kanyang engine. Sanang man lang ginawa tong hybrid ni Yamaha. Gaya sa Mio Faccio, di ba, naka-blocker hybrid na yun. Dapat itong Mio Gravis ganun din, naka-blocker hybrid na din. Sa kanyang dashboard naman, ito yung nagustuhan ko. So, yung dashboard nito, sa previous kasi, mas maliit yun dito. Kagaya na sa Honda Click 125 yung kanya
ng dashboard. So, may similarity sila sa Click 125. Sa mga switch function naman, isim pa rin, walang binago si Yamaha dito. Nandito yung headlight switch, high and low, signal light switch, tapos busina. Ngayon sa kabilang side naman, ito matatagpuan yung idling stop, tapos yung hazard niya, tapos yung full start button. So, meron tong idling stop mga kaisla. So, nakakatulong to na maximize yung fuel consumption mo, lalo sa matatraffic na kalsada. And then hazard light, kabit mo to kapag napapark ka sa mga emergency na mga lugar. So, sa design at looks ng Mio Gravis 125, sobrang nagustuhan ko to. Actually, napaisip nga ako na magkuha ng Mio Gravis 125 kasi gusto ko talaga yung design niya. Tapos, alam mo natin yung handling ng Mio Gravis 125 ay talagang maganda yan. Suspension, good string yan, suspension ng Mio Gravis. So, perfect to for touring. Kung hanap ka ng 125cc na pang touring na motor, you might consider one to buy itong Yamaha Mio Gravis 125. Available nga pala to sa Motor Trade or any Motor Trade branches nationwide. So, punta lang kayo doon, magdala kayo ng 2x2 picture, valid ID, and proof of income kung installment yung habol nyo. Pero kung cash naman, just bring the valid ID and then yung money na ibabayad nyo dito sa motor na ito. So, available to sa Motor Trade Bantayan. Kung taga dito ka, taga Bantayan Island ka, so punta ka na sa Motor Trade Bantayan. At ito yung engine specification ng Yamaha Mio Gravis 125. Ito ng 125cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, single overhead cab engine. Air-cooled siya, tapos single exhaust. So, meron siyang maximum power na 9.3 horsepower sa loob lamang ng 8,000 revolution per minute. Nakukuha na yung 9.3 horsepower. Tapos, ang kanyang maximum peak torque naman is 9.5 Nm. Makukuha niyan sa 5,500 revolution per minute. Ang kanyang bore ng Yamaha Mio Gravis 125 is 52mm yung bore nito, tapos yung stroke is 57.9mm. Ito ay mayroong compression ratio na 9.5:1. Tapos yung kanyang fuel consumption or fuel tank capacity is 4.2 liters. Yung fuel consumption ay kayang kumonsumo ng 54 to 55 km per liter based in your riding style. So, sa akin, nasubukan ko itong imanihong Yamaha Mio Gravis, kumukonsumo ako ng 50 km per liter. Yun na yung kasama na yung walwal doon, city riding and then urban riding sa 50 km per liter. Para sa akin, matipid na yon. Ito yung 50 km per liter, tapos 4.2 liters yung fuel tank capacity niya. So, malayo na yung mararating mo dito sa motor na ito mga kaisla. So, that's all for today's vlog kaisla. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and follow our FB page kung saan dito mo ito napapanood sa FB page. And din sa YouTube naman, subscribe, click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin. So, once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na magamping kanunay o gigugmang Ginoo labaw sa tanan. Rise up always, peace, bye-bye.